Mga kababayan, narito ang latest update ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang dami nating na kababayan nalaman ng mga circumstances na sila lang ang may alam. Panoorin niyo po ha. 2016, nung nanalo si President Duterte, I was asked informally by someone very close to the President, totally hindi Sino? mo nakuha yung number 2. Kunin mo na yung number 3. So sabi ko, Inalok siya mga kababayan na maging Senate President. Sino naging Senate President nun? anong number 3? Ikaw na mag-Senate President. So nung binubuo ko to, again, I believe in principles. I don't wanna live my life very arbitrarily, no? Mukhang si COVID Pimentel, no? Ang naupong Senate President nun, mga kababayan, yung traitor na yun. So, kung this is what President Duterte Sana stood nga, for, no, si Alan yun, no? then dapat sundin ko yon. So, Senator Lacson and Senator Tito Soto came to me. Ayan. Walo o siyam sila. Ayan, mga kababayan, nilapitan na siya ng dalawa. Para palang mafia itong sina talagang tuta, no? At saka Lacson, no? Lumapit kay Cayetano. Walo o siyam, magbuo ka lang ng 4, I think siyam sila, magbuo ka ng 4, 13 na tayo. Parang mga mafia, no? Nag-bargain na agad, mga kababayan. Mayroon kaming gang dito, oh. Anong kapalit? Pero sa siyam, eto yung kami. And nung tinitignan ko, for example, he wanted to be chairman ng public order, which is forte naman niya. Ayun pala, mga kababayan. Ang kapalit, mamimili sila ng posisyon nila. Mga komite sa Senado. Basta isa-isa tinitignan ko at sabi ko, mukhang pag tinanggap ko to, mabuti for me. Pero baka under the gun ka agad ang ating Pangulo sa lahat ng gusto niyang gawin. And I'm not talking about Senator Lacson lang, but many. Kasi nga, ang dami ng, for example, nasabi ni Pangulong Duterte, unahin ang sweldo ng pulis at military doble. Pulis at military ha. Tapos, pinagtanggol ba ngayon mga kababayan ng mga pulis at military sa Tatay Digong? Wala mga kababayan. Hindi nag-stand up sa pang-aabuso ni Marcos. There are many senators, including Senator Lacson, who said na kailangan lahat, hindi pwedeng sila lang. So there are things like that, no? Then I found out they were talking to Senator Drilon, who was the Senate President then, and kung sasama din, ibibigay yung Committee on Justice kay Senator De Lima. Diyos ko Lord, kaya pala. Yan ang isa sa kanilang bargain. Pero si Saba mga kababayan diba isa rin niya siya sa sa mga nanguna doon sa hearing ng EJK dati. Under kag COVID mga kababayan, COVID Pimentel. Mga traitor talaga, no? Sana nga si Alan Peter na yun mga kababayan dati pa lang, no? Secured sana sa Tatay Digong. Diba pagkatapos si COVID, Coco Pimentel mga kababayan, si Tuta Soto o dinimolish din nila mga kababayan kasama ni Lacson at ni Gordon yung investigasyon nila sa Family. Gagamitin lang niya para siraan ang ating Pangulo dahil ilang taon siyang chairperson ng Human Rights Commission at ilang taon din siyang Secretary of Justice. Na kung saan doon siya mga kababayan nagtatambay sa bilibid. Pero hindi naman niya kinasuhan ang dating Pangulo. So sabi ko, i-offer nyo sa akin yan, pero isusubo nyo ito, hindi ko po tinanggap. It was painful po because nga ako po ang kasama ng Pangulo, pinaglalabang ko at pinorma ko yung Senate majority ko to be supportive. But Senator Coco and Senator Tito said independent At natatandaan din natin mga kababayan, balak ululin pa ni Marcos ha. Si Tatay Digong dati, gusto makipagtandem si Bangag. Nagpunta yan sa Davao City maraming beses mga kababayan. Mayroong mga pictures dyan. Makikita nyo. Nanligaw din yan. Busted mga kababayan kay Tatay Digong Duterte si Bangag. Gusto makipagtandem. Kita nyo ang mga walang hiya mga kababayan, ang walang utang na loob. And then, inulit na naman niya kay Sara. Tagumpay siya kay Sara mga kababayan sa panliligaw. And then later on, sinaksak niya sa likod. Kailangan na walang impluwensya ang Malacanang, etc., etc. So the rest is history, but that's my first point, no? Tinanggihan ko yon on the matter of principle, hindi ko nakuha. Fast forward 2025, nung nanalo na po sila Senator Lacson, Senator Tito, Senator Bang, Senator Kiko, etc. Kaduda-duda ang pagkapanalo ha. Take note, kaduda-duda. Mukhang na magic. Kinontak ako ng isang malapit sa Pangulo, etc. At sinabi kung hindi matatanggal si Cheese, ako na lang
No, walang basbas ng Malacanang to, pero ang kausap sila Senator Tito, etc. And it happened a second time nung uusapan namin yung tungkol sa commission on appointments. Sinabi sa akin ni Senator Loren yun, na alam mo naman kung anong offer. Sabi ko, guys, para ka kung kapatid na si Cheese, marami na rin kaming beses na magkalaban, but we promise each other to pray together, consult each other, move forward each other. So, Pinride ka ni Cheese eh. naintindihan ko karamdaman nyo, pero hindi ko pwedeng kunin sa kanya. I can't do that, no? So, tinanggihan ko ulit. Okay. February 2026, yung ibang mga kasamahan ko, sinabi na, ginamit na yung Blue Ribbon. May mga pinagtakpan sa majority nila, no? May mga pinakita sa akin whether ito yung basta saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically ang sinasabi, nakipagsabuatan si Senator Lacson sa administrasyon. Ayan. Kumpirmado ha? Para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. And then may mga pinagtakpan, no? From may mga pinagtakpan. Masterminds lower. And then, iba-ibang grupo yun, ha? Wala pa atang 18 nun, yung Marines. So, ang inudyukan namin nun ay si Senator Loren. So, again, wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya. Tapos nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong dalawa, no? But, kaming dalawa, meaning mag-sharing din kami. So, when we were going to execute, dahil may 14 na kami, biglang sino may kaya mga tumawag. Sino kaya yung Doon ko nalaman na sino kaya yung ika-14 sana, no? Na umatras? Negotiable pala yung mga kaso nila. Kasi, tinawagan, may kaso. Huwag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon na witness ko mismo, dahil sa harap ko, tinawagan yung isang high official. Sinong ano? At narinig ko yung pinag-usapan. So, we Sino stopped there tumawag? kasi nga may Illegal yan, mga kababayan. Bakit mo, imamanipulate ang kaso? Meaning, parang hawak nila sa kanilang kamay, mga kababayan, ang batas. The Lord. isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo. Pero nagulat ako, takot na takot, no? And isang dahilan takot, minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya. Although he swears, wala naman siya. At doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na kasi may sinabi si Senator Lacson doon na parang hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Cheese, credible automatic naman yung wala si Cheese ata sa witness na yon, no? Pero doon sa dalawa, or at least kay Senator Joel yung witness na yung particular witness na yon. So what happened is sometime March, I went to see two people. No, one is someone not in government, very close to the president, and the other one is very, very high official. Basically, ang sinabi ko, sumunod yung mga kasama ko, hindi naman inelect si Senator Loren. Kami, tatlo lang ang gusto namin. One, tutukan yung ekonomiya ng ating bansa kasi kahit na hindi inaamin ng Malacanang, no? Not exactly in these words, no? But basically, it took some time for Malacanang to admit that there's a crisis. And they didn't create a crisis. The crisis came from the US, Iran, and Israel conflict. No? But it took in denial for the first 2 weeks ang Malacanang. Samantalang every other government in ASEAN, around the world, in Asia, were already pinoporma na nila yung mga contingency plans. Diba? That's why nga, nag-file ako. Pero sinabi nila Senator Tito, SP, wag lagyan ng ilang days yung contingency plan ng Malacanang, and then afterwards yung Protect Committee, ako at mga staff ko nag-draft nun para nga may pressure sa Malacanang na to deal with the economic. Okay, pangalawa, sinasabi na importante yung impeachment, and sabi na hindi namin papangako boto namin kasi nga we have to do it sa evidence. Meron palang ibang plano eh. Ang plano yung ano nga ba yun? Chacha. So, panay ang tanong sa amin, so you will allow na lumabas yung ebidensya? Sabi, of course, that's part of our job. Hindi namin job ay i-convict o kaya i-acquit na mag-a-act kami as prosecutors or as defense lawyers. Ang trabaho namin mag-judge, no? And then, syempre, may magtatanong sa Blue Ribbon. Sabi namin, wala kaming specific target except yung katotohanan. Meaning, there has to be a way that the Blue Ribbon will not be used as a tool laban lang sa kalaban ng mga
administrasyon, then mapagtakpan yung totoo. Of course, at that time, hindi ko pa alam yung main allegations regarding certain Malacanang personalities and going all the way to the top. Certain Malacanang of course, personalities. Marami ng yung Cabral files, yung by March ba, I think nandun na yung Marines. And then also yung Bersamin files. Basta't marami yan, no? Oh, so, basically, ang message ko was, malabo namang makabuo kami, pero it's always possible. So, ang pinapaabot lang namin sa Malacanang ay hindi na po feasible yung Tito Soto, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Lacson, Group of Four, Gang of Four, pagpapatakbo ng Senado. Oh, yeah, kadiri. Pero in fairness ba kababayan na, if ever na si Villanueva talagang lilipat na, wag lang maibalik mga kababayan sa Tuta. Kahit buwisit tayo kay Sherwin mga kababayan, basta buwisit tayo doon kay Tuta Soto. Pero gusto talaga natin si Cayetano. Magaling eh. Si Sherwin Gatchalian, hindi nga yan Hindi nga yan lawyer, mga kababayan. Diyos ko, Because Lord. it wasn't productive anymore. Panay 2028 lang ang issue, tapos maraming pinagtatakpan, tapos hindi nakatutok sa pangangailangan ng tao. Bobo, ang unang-unang problema natin kay Tuta, mga kababayan, ubob talaga. Stupid. Didn't listen to me. So on May 11, we got the majority. Okay? Hindi namin alam na si Senator Soto mismo, si SP, nagpapasok ng mga NBI at mahigit na 20 ahente natiktika, nakakalat na sa buong Senado. Ang nag-traidor nun, mga kababayan, sigurado si Cheese ang nagkanta. Siya ang traidor eh. Siya ang hudas eh. Siya ang nagtiktik, mga kababayan, kay Tuta na darating si Bato. Ngayon daw eh. Ngayon namin gagawin ang kudita. Klaro na. Wala nang iba. That's never happened before. They've always coordinated, stayed in one place, and then talked kung paano. Parang kay Senator Jinggoy, napakaayos. Actually, it would have been better kung pinayagan nila ako i-escort sa labas. But nakita nyo maayos. So yung May 11, in hindsight makikita nyo na po mga kababayan na May 11, set up nila yon. May 13, sila naglagay ng full battle gear na mga NBI at with baril. namin, Senate premises po yun. So, ang point ko po, sila yung nanggulo. Yung 11, kakampi ang Malacanang, kakampi po ang NBI, tapos pinapalabas, ako at kami ang magulo. Clear na yon, hindsight even yung walkout, nung sila nag-walkout, okay lang daw. Tapos, kung magantihan, mga kababayan, masama na yung sina Cayetano. Ang sasama na nila daw, mga kababayan. Double standard. Kasi wala daw quorum. Nung nagka-12 sila, meron na biglang quorum. Nung sinabi nila, gusto lang nila magtrabaho. Diba? Gusto magtrabaho, tapos walang tinrabaho. Yung kanilang bogus, mga kababayan, na paglagay-lagay ng mga posisyon, pagkatapos nun, nag-adjourn. Nakita nyo naman po, hindi man lang nagbigay ng mga pangalan sila dun sa mga committee. So, paano nila sasabihin gusto nila magtrabaho? Tapos nakita nyo, nung sinabi nila si Senator Wing ay acting Senate President, unang issuance, work from home. Para ang hearing, masabotahe. Mga taga-Senado, ang sinabi, alas 10, umuwi na kayo. Hindi ba katawa-tawa yun? Di ba yung sasabihin sa'yo, let's get back to work. Tapos yung unang i-issue is to let's get back to work, pero work from home. Work from home, then the next day, umuwi na kayo. 10 o'clock pa lang pinapauwi na. Kaya nga sabi ko, mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo. Nagpagamit na eh. Baka na maleta na rin na yun, Kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is, receive, don't grab. I didn't grab the Senate presidency in 2016. I didn't grab it in 2025. I didn't grab it in February 2022. But to God's grace, napunta sa akin. By the way, kung nakuha ko yon earlier, kasi di ba nagsama-sama Senator Coco, Senator Tito, Senator Frank Drilon, Senator Mig Subiri. Alam nyo kasi sinasabi nila masarap maging Senate President. Yun yung reading between the line Kasi usually tens of billions ang pwede mo ipasok sa budget. Grabe, no? Tens of billions. Yan si Tuta, mga kababayan, ang dami na yan na-funnel siguro. Usually yan, malaking mga discretionary funds ang pwede mo i-withdraw. Then of course, number 3 ka. So sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno,
basically, you're a VIP there. Tapos si Tuta, mga kabayan, ano pa? Magiging Senate President, no? Feeling pa ni Tuta na siya ang magiging presidente once na ma-impeach si Sara at saka si Bangag. So when the Kapal four ang of them face, says na, Alan, bumitiw ka na lang, huwag kang kumapit sa posisyon, no? First and foremost, nagulat ako na these personalities, especially Senator Drilon and Senator Coco, were staunch anti-Marcos personalities. Suddenly, Marcos na rin, no? I go to that later. Biglang but naging what's my Marcos. point? I love Marcos. Sila na-enjoy nila lahat yan. Ako, the day Si Risa, grabe. I love Marcos. na tinanggap ko at sinabi ko sa mga kasamahan Wala kang maririnig kay Virus, mga kababayan, no, na inatake si Bongbong Marcos? ko, I'm up to the challenge. Kasi nung sinabi sa akin ni Senator Loren, ikaw na, Alan, kumilos na tayo. Nagtanong muna ako I went to Senator Akala pa natin, no, si Loren Legarda, hindi siya kikilos, mga kababayan. So, siya pala ang, talagang nanguna. Cheese and said na, So, isa lang ang masisigurado natin dito, mga kababayan. Hindi ito babaliktad si Loren Legarda. Ha? Sinigurado niya, sinabi niya, Alan, kumilos na tayo. So, actively, mga kababayan, kasama siya sa talagang gustong, palitan na itong liderato ni Tuta at manggain ang mga bangag. ako ba dapat talaga pa? But the day na tinanggap ko, I knew I will not be an ordinary SP. This isn't the usual, di ba, na first among equals ka, na malaki pondo mo. I knew laban to ng katotohanan. And I was told already na linggo-linggo sisubukan kang alisin. Laging araw-araw. And I knew na grabe ang gagawin nila. Pero hindi ko na-imagine talaga na Hanggang sa kahit kulang sila, mga kababayan, pinagpipilitan, nakakatawa. I knew they were gonna throw at me the kitchen sink. But I didn't know that pati yung kitchen, itapako nila. We knew na bubuhayin yung Pati kaso kitchen. laban sa iba sa amin. Pero hindi namin alam na ganun talaga yung pressure. Si Marcoleta, nilagyan ng kaso. No? Plunder pa, wala pang bail. Na gagamitin, no? But the reason I bring that up, I wanted to emphasize, hindi kami nagkulang sa trying to build bridges. So finally, nung naka-first base kami, kausap namin ilang high officials, and then hanggang umabot sa Malacanang, we communicated that you can trust us in me, in particular, and the group, kasi nakausap ko na yung grupo. Gagawin namin maayos ang impeachment. Hindi namin papangako boto namin, but we will commit na we will listen to the evidence, we will view, we will hold it together with the legislative. Nag-commit din kami dun sa economic. Sabi namin, pagdating sa Blue Ribbon, aayusin natin yung mga hearings na hindi maapektuhan yung ating mga negosyante. Masahol pa kay Judas. Ako, sabi ko, kailangan lumabas yung totoo. Okay? So, hindi po kami nagkulang. So, yung 11 sa pagko-convince sa Malacanang na kalaban yan. So, the problem is they kept on inching towards doing illegal and immoral things until we got to the situation we are in here today. So yun po yung yung basic context of how we got here today. But more important than the state of the Senate is the state of the nation. The state of let the me go nation. to that. Sabi nila po, yung hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi naka-stiff neck. makarating sa kanyang paruroonan. Sabi nila, history repeats itself. Stiff neck. So, nung sinabing never again, nagulat tayo, bakit again? Never again. I love Marcos na Visit. But I think all of us, not only those who voted for the Marcos Duterte team, but even those who didn't, were praying and hoping maging successful dahil ang success ng administrasyon na to ay success natin lahat. Anong naging problema? Slowly and clearly, a pattern of corruption was shown. And then, nung sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, lumabas po dito yung pinakamalaking corruption scam sa Pilipinas. Corruption involving scam. trillions of pesos, including stolen money of at least hundreds of billions of pesos. By the way, si Senator Joel was one of those who first warned about it. So, kung ang sasabihin nila, paano naging Pangulo yon? Oo nga, siya nga, mga kababayan, ang nagreklamo dyan sa flood control. Pakita natin yun, mga kababayan. Tapos binaliktad siya. Dahil he warned about it. Well, winarn ng Pangulo, that was, I think, SONA ng 2025. But si Joel has been warning since 2023. To be fair,
panahon pa ni Duterte, sinasabi niya na bantayan yung flood control sa Bulacan. So, Tapos, what is the state of the... nakakabwisit ba kababayan yung sina Alcantara? Sila na ang state witness ngayon. At saka, nakatawa na mga kababayan dahil hindi na makakasuhan. May immunity na. Binigyan ng immunity ni Boying Remulyang Buisit. nation? Remember when President Marcos Sr. was elected, he was very, Senior, very popular. diktador. I think he still is one of the greatest orators of the Philippines, and he knew our culture, alam niya yung damdamin ng... Kung dati mga kababayan, nung parang naulol pa tayo sa mga Marcos, na parang na-convert tayo dahil pinalibing ni Tatay Digong, parang napabilib tayo mga kababayan. At least, napabilib tayo kay Marcos Sr. dahil magaling mag-speech, tapos parang magaling magsalita mga kababayan, tapos yun, ang sabi na biktima lang ng mga dilawan. Ngayon, nawala na, totally nawala mga kababayan ang ating katiting na paggalang ng kahit konti, gumalang tayo mga kababayan dahil nung napalibing sa libingan ng mga bayani. Ngayon kasi buisit, doblado pang buisit mga kababayan, anak niyang diktador. Ng mga kayang mag-amang Marcos na yan, mga buisit. Pilipino eh. At alam niya nung mga panahon Buisit sa Pilipinas. Sinira ang Pilipinas ng mag-amang Marcos na yan. na yon, when communism was sweeping the world, when there was the Cold War, and then it was sweeping Southeast Asia. And if you looked at Southeast Asia, it looked like a region na sigurado ang gera. With a conflict with Malaysia over, hindi pa yung South China Sea noon, yung Sabah pa. And then, Sabah. iba-iba ang religion at iba-iba Taga-dyan pa si Dilima sa Sabah. form of government. No, Sabah. ng Thailand, Singapore and Malaysia had a problem. Thailand had a problem with its neighbors, diba? Kaya kung hindi nga nagkaroon ng ASEAN, maaring naging war-torn ang ASEAN countries. But my point War-torn. is, nagamit yung fear of communism, and then because from number 2 in the world sa ekonomiya, we were number 2, number 1 ang Japan sa region natin sa Asia, number 2 ang Pilipinas, then suddenly number 2, number 3 tayo sa bottom, di ba? After, by the time na mag-EDSA revolution na. But the point is, ginamit yung economic crisis, ginamit yung class war, di ba? Yung oligarchs, yung control ng oligarchy sa kongreso at sa ating ekonomiya, at yung komunista. So it was such a big fear that many accepted martial law, di ba? And that's how we lost our democracy. So by the time na we regained it in 1986, an Aquino had to give his life, and then there was a need of the people to march on EDSA in the EDSA revolution. So fast forward, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, iba-ibang stories, but we continued to fight corruption, and there were different kinds of abuses. But what's happening now? Basically, what's happening now is for the fear that magkaroon ulit ng Duterte administration, kampi na lang tayo lahat sa Malacanang. Diba? That's why sabi ko, meron tayong Marcos pa rin. These are the loyalists from the start. And of course, the Dutertes and Marcos ran together in 2022. But you've always had those who continue the legacy of President Cory Aquino and one of our country's heroes, Senator Benigno Aquino. Yung Walang mapipili kasi dati mga kababayan Marcos at Aquino parang bulok. Whether you call them Dilaw, whether you call them yung halo-halo, yung Laban, PDP Laban, all these political parties, Dilaw tapos naging pink because nga nagkaroon ng mga issues during the Duterte time, no? Pero nagulat nga ako na gumising tayo isang araw, dalawa yung kampo. Kampo ng Duterte at yung Marcos pa rin na nagsama na yung Marcos na rin. And nagulat ako because even the extreme left, even some of the extreme right, yung mga fascista at saka yung ibang mga katulad ni Senator Lacson na more rightist ang ideology and then yung leftist ang ideology, yung dalawang faction nga nagkasundo mas mabuti yung mas extreme or yung affirmist kasi kahit papano nagkri-criticize din. But yung grupo nila Risa, Ontiveros, nila Ronald Llamas, talagang puring-puri na sa Marcos administration, no? So naging Marcos na rin. So nagulat din ako, people like Senator Drilon, people like Senator Coco. Because Senator Coco may tampo sa mga Duterte. So never mind na lumalabas Marcos na rin, ang importante,
to prevent another Duterte administration. And I don't blame those who think that extrajudicial killing is a essential part of any Duterte administration. I don't take that against you. Yan yung paniniwala nyo. Iba paniniwala namin, iba tingin namin sa drug war, iba tingin nyo. But my point is this. In the same way that oligarchs, communism, and the economic crisis was used to lose our democracy, malayo na malapit na yung panahon na we're losing our democracy because of an economic crisis which is here, because of fear of another Duterte administration, and then because of the flood control na sobrang daming tatamaan sa ating lipunan. So, the moment of truth is coming, and I use it literally, the moment of truth. Ang issue ngayon, katotohanan. Democracy is also an issue, but the issue is truth. Do you want a Senate that will cover up the truth?